Magandang araw mga kagala. Maaga ngayon mag-iipon tayo ng mga kalat ng mga palapa dito sa paligid ng bahay. Ayan o. Kapag ganyan marami ng mga patak na mga tuyong palapa, nililinis ko na, nilalagay ko na doon sa isang lagayan kasi para hindi siya makalat tingnan. Kasi pag sobrang dami na rin, parang napakasukal tingnan sa palibot ng bahay kahit pa sabihin malayo-layo sa bahay, parang asukal tingnan. Kaya mag-iipon tayo ngayon ng mga tuyong palapa. Yan, iipunin natin. Yung mga nasa taas ng niyog na yan, kung pwedeng hilahin at kaya ng hilahin, hilahin natin. Tapos ayun, yung mga tuyo. Yan, yan. Yan. Doon sa unahan, marami pa doon. Kaya tara. Ito mga ganitong buwig ng niyog, talagang tinatanggal ko din na pangunahin. Kasi kaya naman nagkalat tong mga to, nangawit nga kami nung nakaraang araw, kaya maraming ganitong buwig ng niyog, saka itong mga palapa na mga tuyo. Bukod sa sadyang itong mga palapang tuyo na ito ay sadyang pusang pumapatak, nakapagpadagdag pa nung nangawit kami. Itong uyo na to, naiigatong to. Kaya lang hindi naman ako nagagatong ito kasi masyado ako naaalikabukan. Saka mabilis siyang mapugnaw. Kaya ayoko siyang igatong. Kaya nagtsatsaga ako mangahoy talaga ng totoo. Yan, try nating hilahin yan kung kaya nating hilahin. May pagkakunat pa rin siya hilahin. Pero mukha namang kakayanin. Yeah! Dami niyang. O di ba yung mga paganyan-ganyan kapag hindi mo tinanggal, talaga napakaguba tingnan, no? Yeah, mabigat to. Pag basang-basa, mabigat yung katawan niya. Ito, ganito mga kagala, tistis ang tawag dito. Dinadaran ko lang to sa apoy para matuyo kapag ganyang basa. Tapos mabisa na itong pandikit sa apoy, hindi mo na kailangan maggas. Ganito or yung tistis ng bunot. Maganda tong pandikit. Tabi natin. Ayan. Pag inasindihan mo na ng lighter, mabilis na. Tapos na tayo sa banda dito. Ayan, malinis na. Doon naman tayo sa bandang dulo. Saka may isa pa tayong hihilahin yun. Kung kaya natin hilahin, try natin. Wala ditong para sa gawain lalaki. Kasi hanggat kaya mong gawin at kung may gawa ang mga lalaki, gagawin mo na. Para rin naman makatulong ka.
gabundok na tambak. Pero hindi pa dyan natatapos. Meron pa doon. Ching. Ayan, meron pa doon. Ito ang almusal natin ngayong umaga kahit wala pang kape-kape. Fight. Para makatapos agad tayo. Meron pa doon sa dulong yun, oh. Tapos doon. Madami pa. Yung iba mga bunot na nakakita nyo nakakalat sa paligid, talagang hindi ko na yung kinukuha. Talagang kung saan siya nakaipon, doon na yan. Kasi kung hindi mo siya abutan ng paghisig at hindi siya matuyo dahil madalas umuulan, okay lang naman yan kung saan na yung mabubulok. Saka dagdag yan pataba para sa mga niyog natin. Kapag siya ay nabubulok, sa mga halaman inilalagay din niya namin yung mga bunot ng niyog. Kaya hinahayaan na namin siya dyan. Kapag hindi namin inabutan ng paghisiga, nagiging pataba na lang siya hanggang sa matuyo siya ng matuyo. Maganda kasi iisa lang yung tambak ng kalat. Diba? Gabundok na yan. Basa. Mahirap kasi kapag basa. Hindi mo agad mapasaan. Nandiyan kasi ito sa damit. Kaya mabigat siya. Kapag natuyo naman yan dyan, madali na yung sigaan. Okay, ayan, tapos na tayo, malinis na. Wala ka na masyadong makikita maraming kalat, yung hindi na masagwa sa mata tingnan. Ayan o. Gusto ko ganyan, kahit niyugan, gusto ko tinatanggal-tanggal talaga yung mga tuyong mga dahon ng palapa ng niyog. Kaya ayan o. Pag lang talaga nagkukupra, marami talagang bumabagsak niyan. Bukod sa sadyang pumapatak na siya ng pusa, hindi talaga may iwasan tulad niyan o. Ayan o. Ayan, kaya kapag maraming patak na yan, dapat kailangan mo nang tanggalin. Kasi ang pangit din naman kapag hindi naiipon tapos kalat-kalat lang sa ganyan. O ayan na, hihintayin na lang yan natin diyang matuyo. Kapag umiinit ang umiinit bago natin sisigaan. At least isang tambak lang siya. Tapos yung ibang mga nakita nyo dong mga bunot na sadyang mga nakatambak, mahirap na kasi ipunin sa isang tabi kasi malalayo na yung agwat. Talagang hinahayaan na lang namin siya dyan. Minsan inilalagay namin yan sa halaman kapag hindi na kayang sigaan sa sobrang ulan at laging basa. O kaya naman minsan, kusa na lang yan, bumabagsak bababa. Nagiging parang, na rin yan, parang abo na rin yan, parang palupa na kapag sobra na siyang basang-basa, tapos natutuyo, ayan, bumababa na yun ang bumababa. Hindi na rin kailangan problemahin para sigaan pa ng sigaan. Okay, ayun lang mga kagala. May nagawa na naman tayo ngayong maaga pa lang. Ganyan ako pagka umaga, hindi talaga agad ako nagkakape. Kapag yung katututbrush ko lang at feeling ko hindi pa naman ako nagugutom, gumagawa talaga muna ako ng ibang pangunahing gawain dito sa bahay. Ayan na siya. Malinis na. Yung iba pala side na to, naipon ko na yun ng isang hapon pa kasi madalas pangunahin kong iniipon talaga dito sa bandang unahan ng bahay namin. Talaga inuuna ko agad tanggalin yung kalat diya sa unahan ng bahay. Kaya dyan wala namang problema dyan, walang kailangang tanggalin ng mga tuyong dahon ng palapa na dahon ng niyog kasi pangunahin ko na laging tinatanggal. Yun ang aming munting bahay ko, bo. Chidin, 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 chidin. Okay, yun lang mga kagala. Bye-bye.